Diyan sa, yung baha diyan sa Bicol. Ito na. Ready na kayo? Ready na kayo, ready na kayo. So, ito na, pasok. Nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. Oo, kitang-kita namin, BBM. Ang laki ng sira sa infrastructure. Saan ka makita ng tulay? Walang bakal. Saan ka makita ng dike? Dike, putang ina, walang bakal. Flood control project na walang bakal. Puta, saan ka makakita ng ganun? Flood control system project na wala namang... O kaya, hindi ba, nakita niyo yung mga daanan ng tubig. Yung mga daanan ng tubig, putya, nagiba. Paano hindi magigiba? Walang bakal. Kinain yung lupa sa loob, nadurog yung... Kasi kahit kainin yung lupa sa loob nun, kung may bakal yung struktura, hindi magigiba yun. Tayo na parang simento, graba, tapos ibinuhos doon, ginawang dingding nung ilog. Aba bumagyo lang ng konti, talagang madudurog yun. Saan ka makakita? Tulay. Tayo na yung tulay, nung naputol yung tulay, wala kang nakitang bakal. Yun ang problema natin dito, Bongbong Marcos, yung corruption dyan sa Bicol. Yan ang problema natin. Yung mga estruktura dyan nasisira, hindi dapat masira yan. Putang ina, gumagawa na ang Dubai ng pinakamataas na building. Gumagawa na ang ibang bansa ng mga buildings, mga construction marvel. Ang dami na. Yung Malaysia, meron na silang Petronas Tower. Yung China, napakarami na nilang mga ginawang construction marvel. Si Pastor Apollo Kibuloy, construction marvel yung ginawa niyang kingdom na biggest in Asia, actually sa buong mundo. Biggest indoor arena sa buong mundo. Ang gagaling nga ng mga engineer na Pilipino, ng mga construction worker na Pilipino, pumupunta nga sa ibang bansa yan eh. Tayo nga, mga Pilipino nga, halos karamihan nung gumawa ng Burj Khalifa eh. At sangkaterba pang mga construction marvel or modern marvel ng mga ibang bansa, halos Pilipino ang gumagawa. Magaling ang mga Pilipino eh. Tayo na, dito sa Pilipinas, putya, pera na ng taong bayan. Proyekto ni Congressman, dinala sa DPWH, binalik sa construction firm nung congressman. Ayan ang nangyari, putang ina, sa dami ng bawas. Pati yung bakal, kinatkong pa. Grabe, sabi nga ni Diego Latigo, 61 billion ang budget sa Bicol sa flood control. Pero walang mga bakal. Hindi mo ba alam yun, Bongbong, na yung simento dapat... Hindi lang yan simento, gumawa ka ng simento tapos itinayo mo, yun na yun. Hindi, nilalagyan po yun ng mga bakal sa loob. Para maging flexible siya. Para impact proof siya. Hindi mo alam yun, sir. Walang hiya, lahat na lang, hindi mo alam ah. So dito, sinasabi niya rin. Inamin niya dito sa kanyang statement. Inamin niya sa kanyang statement na yung mga infra nasira. Tayo na ba't masisira? Ano na naman sasabihin ninyo? O ba't yung 11,000 infra? Yung 11,000 flood control system ni PRRD, ano na nangyari doon? Putang ina, hindi ibig sabihin na may ginawa si PRRD na 11,000 flood control system, hindi mo na i-maintain. I-maintain nyo. Lahat nga ng mga sinimulan ni Duterte, hindi nyo nga tinuloy eh. Kung sana lahat ng mga 11,000 projects na yun ni PRD, minentain nyo, ang problema, may 11,000 projects na siya, hindi nyo pa minentain. Siyempre, pag hindi nyo minentain, ano mangyayari dyan? Siyempre, mabubulok yan, hindi na magiging operational yan. Ikaw kaya, subukan mo kaya yung sasakyan mo, wag mong i-maintain hindi ko sumabog yan. Tas gumawa pa sila ng bago, 5,500 projects. Hinahanap natin yun. Si Bongbong Presidente, hindi si Duterte. Kung si Duterte Presidente, mapapahiya kayo.
Alam nyo ba si Duterte, pagkatapos ng Yolanda, halos kasing lakas ng Yolanda yung tumama sa Pilipinas. 6,000 yung namatay sa Yolanda. Ang namatay sa panahon ni Duterte doon sa Rolly, 20 lang, mga bossing, 20 na lang. Kaya wag nyong hanapin yung flood control system ni PRRD dahil putang ina baka balikan namin kayo. Baka sabihin namin sa iyo anong mga nagawa ni PRD sa loob ng 6 na taon. Baka putang ina kahit kalahati wala pa tong si BBM na to. Wala pa nagagawa to. Ano na ang pinakamalupit na infra project na nagawa niyan? Ang daming groundbreaking yan, mga ospital. Meron yan, mega hospital sa Pampanga. Puntahan nyo. Puta, mas mataas pa yung talahib kaysa dun sa mga semento. Ano pa, yung mga groundbreaking nito o yung groundbreaking niya na subway project, gumagana yan. Yun lang yata ang gumagana. Pucha, si Duterte pa nagsimula. Wala ito, walang nagawa ito. O wag nyo nang hanapan si Duterte dahil kadadaan nyo ng Skyway. Kadadaan nyo ng Skyway Stage 3, pucha ina, habang ninanamnam nyo yung Skyway Stage 3 na hindi kayo kailangan dumaan sa EDSA, PRRD nagtuloy niyan. Ano yan, sinimulan ni Pinoy yan, 13% ang tinapos. Imaginein mo, yung kabuuan si PRRD ang gumawa. Huwag nyo hanapin yung mga project ni Digong. Baka mapahiya kayo. Hanapin na nyo ng project etong pinagtatanggol nyo na si Bongbong. Lahat na lang may dahilan. Pumahanon nakaraan, nabangga daw ng barko yung flood control system project. Ngayon naman, ang dinahilan, pucha, global warming. So umpisa pa lang, umamin na siya, nasira daw yung mga infra. Ba't nasira? Yun ang imbestigahan mo, sir. Nasira yung mga infra, bakit nasira? Sino bang kontraktor niyan? Kaninong congressman project ba yan? Yun ang problemahin natin, sir. Hindi yung parang nasira kasi yung mga ginawa naming mga infra kaya magtiis kayo. Tangina, hindi ba pwedeng nasira kasi yung mga infra natin dahil kurakot? Yung mga mga kontraktor pati yung mga congressman at saka mga LGU na nagproyekto niyan Huwag kayong mag-alala, hahabulin ko sila. Hindi ako hihinto hangga't hindi bibigyan ng hustisya. Kung talagang may paglabag dito, may korupsyon na nangyari rito sa mga construction na to, huwag kayong mag-alala mga kababayan kung nalubog sa baha. Putang ina, ipakukulong ko ang mga yan. Ganun dapat, Bongbong, hindi tayo na parang kami pa yung mag-a-adjust Yung mga nabahaan, parang huwag kayong magreklamo. Nasira nga Reklamo pa kayo ng reklamo. At yun ang tinitignan namin, in-inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At Ano in-inspection? Wala kang in-inspection. Sumakay ka lang sa helicopter, tinan mo yung itsura mo. Tinan mo yung itsura mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi ko alam kung pawis ba yan o ulan. marami talaga, ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control, na-overwhelm lang. Utangin na, yun ang pinakamagandang sinabi niya. Nasaan yung mga flood control? Nandiyan dyan. Ano nangyari? Sobrang laki nung baha Hindi natin in-exputangin na yan. Bongbong, pagka gumawa ka ng pag-aaral, halimbawa yung pag-aaral mo ay ito lang yung level, pucha, kailangan yung gagawin mo para doon, para masolusyonan mo yung problema, kailangan mas mataas doon. Halimbawa, flood control system project. Sige, gaano karami yung tubig ng Ondoy? Ganun karami yung tubig ng Ondoy. So, pag ganun karami yung tubig ng Ondoy, gaano kataas yung baha? Sige, gagawa tayo ng dingding para hindi makapasok yung baha. Gaano kataas na dingding? Mga 5 metro kasi 4 na metro yung Ondoy So, gagawa tayo 4 na metro din na dingding. Puta, hindi ganun, Bongbong. Gagawa ka, mataas na mataas, 5 beses. Halimbawa, 4 na metro yung tubig. Sige, gawin nating, 15 meters. Yung baha. Kasi nga, syempre, global warming. Baka mas malalakas na. Nakikita natin, ngayon lang nangyari yung Ondoy sa Pilipinas. Ngayon lang nangyari yung Yolanda.
O ibig sabihin, medyo iba na ang panahon ngayon. Dahil iba na ang panahon ngayon, kailangan yung mga gagawin nating mga proyekto, kailangan over na. O kung yung baha, 5 metro, o kailangan yung gagawin natin triple na mas malaki doon. Para sa halimbawa man, dumoble pa yung bilang, naging 10 metro, o hindi pa rin tayo maapektuhan. Kasi nga, yung ginawa natin, sobra-sobra na. Ganun yun. Pag nagplano ka, lagi mong titignan yung pinaka worst case scenario, ika nga. O halimbawa, ito yung nangyari sa Yolanda. Ayaw na nating maulit yung Yolanda. O anong gagawin mo? Gagawa ka ng mga bagay-bagay para hindi na maulit yun. Tapos sasabihin mo na naman ngayon, ito ang pinakamatindi, ito ang pinakamaraming binuhos na ulan eh. Hindi tayo handa doon. Mali ka doon, sir. Dapat handa ka doon. Saan ka makakita ng flood control project na ang kanyang layunin ay yung overwhelming number or amount of water or volume of water, kailangan niyang higupin. Mantakin mo yung naghihigop ng overwhelming volume of water, puta na overwhelm sa water, saan ka naman? Ito nilalagay na lang natin sa layman sa pinakamababang pinakamababang example. Yung maaabot nating lahat kasi baka mamaya mag-sample ako dito ng pang science and technology. Baka hindi natin maintindihan pare-pareho saan tayo mapunta eh. Diba? So yun. Paano ka maniniwala dito? Paano ka maniniwala dito na alam niya yung mga pinagsasasabi niya? Diyan nga sa KOJC, ang daming pumasok na pulis, puros may mga baril. Tayo na alam mo, sabi nito, wala daw pulis na may baril doon. Walang pumasok na may baril. Ang dami, kitang-kita natin, sobrang dami ng baril. Yung mga Special Action Force, may mga dalang baril. Pero sa kanya, wala daw baril. Oy, John Mark Biok, salamat kayo Mr. Chair. So paano ako maniniwala rito na talagang may mga flood control system projects na na-overwhelm lang? Walang alam to eh. So ginagawa nyo lang tanga yung mga Pilipino eh. Tanga na nga kami, ginagawa nyo pa kaming tanga. Kaya wala tayong unlad eh. Ultimong kayong mga halal ng bayan, ginagawa nyong tolonggis yung mga tao eh. O hindi na lang kayo umamin na mali ninyo na hindi namin na-forecast. Sorry, Bicol. We will do better next time. We are really sorry. We are apologizing that this happened. Blame it on us. Di ba si PRD, anong sinasabi niya? I take full responsibility of what happened. Ito hindi, lahat sinisi. Sinisi sa nasirang flood control, sinisi sa ulan, sinisi yung global warming, putang ina. Hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo dahil leader ka ng Pilipinas. Ikaw na nagsabi, ngayon lang nangyari sa Bicol yan. Ikaw pa presidente. O baka kung iba presidente, hindi nangyari sa Bicol yan. O ano pa? O sige, ano pa yung sinabi? Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Di ba? Nasusukat nyo eh. Bong, nasusukat nyo kung gaano karami yung bumagsak na tubig. Okay, diretso. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble na. Hindi mo napansin? Hindi nyo ba napansin, mga boss? Kanino siya nagkumpara? Nagkumpara siya, tumalon siya ng isang administrasyon. Tumalon siya ng isang administrasyon. Tumalon ng administrasyon, pumunta siya sa administrasyon ni Pinoy. Yun ang ginamit niyang example. Ba't hindi mo gamitin example yung Rolly ni PRRD? Halos parehas lang ng Undoy yun. Ng Undoy. Ng Undoy at saka ng Yolanda. Parehas lang yun.
Oh, pero bakit hindi mo gamitin yun? Ang ginamit mo, nung panahon pa ni Pinoy. Boss Dada, skip muna ako sa live mo ngayon. Oath taking kasi for dual. Oy, congratulations and good luck, Alian or